Yo, yo, yo guys, check. Kamusta ang inyong araw at ano ang inyong nararamdaman? Alam nyo na, mga idol, na dahil pulahan. Pulahan ang gagamba. Pucha, si Senki na naman Nasarapan si Senki So ayan, grabe no. Punta na tayo sa ating sounds ng purple. Yun, no. Ayan, game. napapadala si Camel pag ganito yung portfolio natin ganyan ito yung day natin mga lods day, ito yung hours natin nakaka-recover na kuno ang ating market, kaya ang sounds ng pero grabe no, ganito talaga sounds niya pagkagising promise nung nakita mo yung trade mo, nung nakita ko yung trade ko kaninang umaga, ayan, nakita niyo yung position, ito yung position natin diba? Ito yung position natin, position, tama, ayan yung pula nasa taas, yung 3.94 at nag-profit na ako dito sa taas nito ng 6K, ayan nung kahapon. Kaya lang hindi ko kinuha yung 6K, syempre expect natin lilipad na, pero hindi lumipad. Anong nangyari? So bumaba siya ngayon mga idol, at napunta pa dito sa kalahati. Tara, ito na stop loss, ayun liquidation ko. Nilalagyan ko lang nito para makita natin yung liquidation. So, lumapit pa siya sa liquidation ko. Kaya anong nangyari sa akin pagkagising ko? Ganito talaga. Sino kaya? Wala lang kumikis sa akin pero kinikis kasi yung Camel Parang sinasabi, 6K na Hindi ko pa kinuha, greedy ka masyado. Ayan. Ngayon, negative tayo ng how much? 1.7. Negative tayo ng 1.7. Mga idol kita nyo naman margin natin 100 USDT. Huwag nyo gagayain yan mga lords Isa ako sa mga maling halimbawa ng trader. Ayan So ayan mga lodi, bad trip makakaahon pa kaya o hindi na, ayun ang tanong. Pero yung pinrapit natin yung nakaraan, dinisiay ko na mga lodi, tig 2K yung aking mga coins na napili Actually kaka-DCA ko lang ngayong umaga kasi nakita ko nga bumaba, hindi ko pa siya dinisiay kagabi So iniisip ko kasi yun nga baka bumaba isasalo ko sana sa trade dito, kaya lang napag-isip-isip ko, wag na, siguro kung matatalo to, yaan mo na, babawi na lang ako sa bodega ko. So binodega ko na, tig 2K yung aking panalo na 8.6 ayan, tas yung isang 600 nilagay ko sa SHIB. 600 pesos ayan, tig 2K yung mga napili natin na 4 na coins, and then bodega, kumbaga DCA yun mga lodi. Meron na tayong mga coins na yun, dinagdagan lang natin tig 2K. Tas may natirang 600 nilagay sa SIM. Ayun. Sana makabawi na to, mga lodi, sana hindi tayo matalo, yun na lang pala. Sana hindi tayo matalo o tamaan yung ating liquidation. Pero kung mangyayari man to, mga idol, goods lang po, kasama yan sa ating trading journey. Yung mga pinanalo naman natin nung nakaraan, mas lamang pa naman yung kaysa kung matatalo tayo ngayon. Hindi ko na to tatanggalin. May kita niyo yan kapag na-liquidate. Sabihin ko sa inyo, mga idol. So, mag-news na tayo ngayon. Tigilan na natin si Camel, mga lodi. Grabe tong Camel na to Lagi na lang nagpapakita ngayon mga nakaraang araw, mga idol, So, punta muna tayo sa ginawang malupit ni Donald Trump, mga idol, Kasi nga, kung lingid sa inyong kaalaman, nag-meeting si Zelensky at ang ibang mga European leaders, mga lodi, Sabi niya rito, President Trump says he is surprised that Zelensky and Putin are getting along a little better than I thought. Sabi niya, or else I would not have set up the 2 meetings. I would have set up the 3. I think they're doing a little bit better. Great news mga idol,
only Trump could accomplish this, no? Kasi kumbaga, walang ibang presidente na pwedeng mag-accomplish ng ginagawa ni Trump ngayon, yung pagbabatiin mo yung mga nagigera, no? Ilang bansa na ba yung pinagbati niya? Di ba nakaraan, meron na yung dalawang 32 ba yun? O 37 years na magkaaway. Pinagbati ni Trump, o di ba? Tapos yung Taiwan, tsaka yung China, sinabi sa kanya ni Xi Jinping, di ba? As long na ikaw yung nakaupo, hindi namin kukunin yung Taiwan o hindi namin gagalawin yung Taiwan. Sabi nung ni Xi Jinping sa kanya, di ba? O, tas ngayon naman, eto, si Putin tsaka si Zelensky. Parang ang sinabi ng mga ibang interview mga idol, magiging okay sila ceasefire, tapos yung mga territory na gustong kunin, dun ang mag-uusap na lang nun si Putin tsaka si Zelensky, labas na si Trump dun. Parang ganun yung nakita natin eh. So kung hindi pa sila magkasundo sa territory, hindi natin alam kung magkakaroon pa ng peace yan o hindi na. No? Pero ganun mga idol eh. So ito, after neto, punta tayo dito sa malupit na trending news ulit, no? Dito sa Ross Alerts, no? Sabi dito mga idol, the FDA warning the public not to eat as it's investigating a possibly radioactive shrimp that may have been sold at Walmart store in 13 states. Grabe. So merong daw radioactive na shrimp mga idol na nasa mga supermarket na pag nakain mo magiging robot ka. Hindi. Ay grabe, napindot ko. So ang mangyayari mga idol, parang lason o something, no? O not to eat frozen shrimp muna daw. Isipin nyo, no? Walmart stores in 13 states. Grabe, ang dami niyan. So ayun yung pinag-iingat ng FDA ngayon, mga lodi, no? Pero syempre sa atin siguro malayo pa to. Hindi to sa atin, sa kanila to. So trending to sa kanila ngayon eh. Meron pa isa nag-trending sa kanila, punta ko nga. Yung bago to 2 hours ago. Hunter Biden source passed Hillary Clinton in the 2028 Democratic nominee odds on Polymarket. Will Hunter Biden win the 28 Democratic? Ang tatakbo pa to ng presidente. Kulit ng mga US citizen niya pag nanalo yan. Tapos mga idol, White House has just launched its own TikTok. Fake news daw to eh. Mga idol check natin to. Tingnan natin kung fake news to o hindi. Is it true? Is this true? Na nag-launch ng TikTok yung White House. Kanina tinignan ko na to. Yes pala. O kanina kasi no eh. Bigla nag-update to si si Grok. Kahapon din eh. Alam niyo yung news ko kay Brad Garlingham tungkol sa Uber tsaka sa Amazon. Yung pangalawang search ko, yes na yung sinabi niya. Di ba nung ina natin, no yun? Yung pangalawang ko, yes na. Ayun ang kulit. Ang gulo nito ni ni Grok minsan mga idol eh. So ano daw to? Nag-launch na daw ng own TikTok account ang White House. Mga idol. Ayan. Hindi, ito yung news na to. Ano to mga lods? Sobrang trending nito ngayon sa Wilmington, North Carolina. A vehicle has crashed into veterinarian office, crashing into a gas pipeline, causing a massive explosion. At this time, numerous emergency crews are responding to a massive explosion at a veterinary office in Wilmington, North Carolina. Official says firefighters were injured on one suffering severe hand burns. O ayan na nga mga lodi, no. Tumabog mga idol, no. Grabe yung sabog, ang lakas, no. Sa pipeline tumama mga idol, no. Nabangga nung vehicle, kung ano man vehicle yun. Puro pick up, no. Ba't puro pick up yun nandito? Tanga, bilihan ba ng pick up to? Grabe, puro So ayan. So punta na tayo sa mga news natin sa crypto, mga idol, no. So ito, ni-research din natin to. Massive ETF institutions are selling Bitcoin at a record pace as demand slumps. Mga lodi, so marami ngayon nagbebenta ng Bitcoin. Kaya siguro nagda-drop yung market, no.
So yung 21 share, nagbenta sila ng 559 Bitcoin sa halagang $64 million. BlackRock 490, $68 million. Ba't ganun? Ito 500 BTC 64 million. Tas ito 490 lang, tapos 68 million. Mali ata yung mathematic nito ah. Ba't parang mas malaki yung benta nila dito? Ay, mas maliit yung benta nila. 500 BTC to. Ito 400 BTC lang. Pero 68. Ngayon ko lang napansin to ah. Tapos Ethereum 9,500, which is 82.7 million. Yung Fidelity, mga idol, walang record pa na nagbenta sila. Siguro dinagdag lang nito niyan, mga idol. So, pero etong ARK tsaka BlackRock, legit na nagbenta sila. Hindi ko lang alam yung mismong price, mga lords, no? So siguro yun yung isa sa mga reason kung ba't nag-drop, no? Tapos ano yung nakalagay dito? Ito pala, to. So ito, mga lodi, isa sa mga mainit na news to ngayon, mga idol, no? Yung for the first time in over a decade, 2 Bitcoin mining pools now control more than 51% of the network hash power. This means a 51% attack is now possible. They can rewrite transaction, block confirmation, counterfeit coins, censor the chain, and much more. This is likely the biggest Bitcoin news of the entire decade. Yet, expect nothing but crickets from Bitcoin maxis and mainstream media cartel as they try to hide this. So, ito, mga idol, napakalaking news nito. Sabi nga dito, this is likely the biggest Bitcoin news of the entire decade mga idol, itong 51% attack. Ibig sabihin, lamang na sila, hindi na balance, mga idol, no? Pwede na, sabi nga dito, pwede na nilang i-rewrite, no, yung transaction. Pwede na nilang i-block yung mga confirmations, tsaka i-counterfeit yung mga coins, censor the chain, and much more. So marami silang pwedeng gawin pagka ganito, mga lodi, no? So delicates to sa Bitcoin, mga idol, no? So pina-explain ko pa nga to ng Tagalog kasi si Jacob din pinost niya to no? 2 Bitcoin mining pools now control 51% of the network. The door is wide open for a 51% attack which could completely destroy Bitcoin. Ayan, mga lodi, no? For context, the last and only time this happened was 11 years ago in 2014 with Ghash.io. They had to voluntarily reduce their hash rate to quell centralization concern, but panic still ensued. BTC tanked over 87% negative, in a few months, marking one of its worst bear markets ever. Putya. Matindi to, mga idol. Alam nyo, itong susunod na itong cycle natin, ang nararamdaman ko lang dito, sa akin lang to, ito yung pinaka parang 2017 to, yung bull run nito, euphoria, mataas. Pero yung bear market sa susunod ay yung malalim din. Kung gaano kataas yung nilipad ng bull market ngayon, ganun din kalalim yung mangyayari sa mga susunod sa bear market. Ayun yung sa tingin ko. Better yet, OTC data already show many big whales jumping ship, even Bitcoin guru crook Michael Saylor has reversed his promise strategy and created a plan to dump, dilute his holdings and exit the Ponzi quickly. He knows exactly what's coming. Delikado to, mga idol. Kaya lang, syempre, hindi to ibabalita sa mainstream. Kasi syempre, pinopromote yung Bitcoin ngayon, yung crypto. Ang Bitcoin is a mother coin. So, once na magkaroon ng malubhang problema dyan, mga idol, maraming matatakot ngayon dyan. Baka makancel yung ating adoption ng crypto sa global. Let's not forget that the entire market is propped up by three things: fraudulent stablecoin injections, emotional retail FOMO, and narrative illusions pushed by the Maxi cartel. Ayan Once reality sets is about how centralized, manipulated, and useless Bitcoin truly is, everything will collapse faster than ever. It's essentially a giant game of musical chairs. Grabe to, mga idol, no? So ito, tanongin natin what is
51% percent attack means. Ayan. Can you explain, andali lang, explain it in Filipino language? Ay, mali pa spelling ko, sorry. Naiintindihan niya ni Grok, magaling yan eh. Basahin natin to mga idol, sabay-sabay para malaman natin kung ano man tong 51% attack. Salamat sa iyong tanong. Ayan. Gagawin ko ang aking makakaya upang ipaliwanag ang 51% attack sa wikang Pilipino malinaw at simple. O, di ba? Ang 51% attack ay isang uri ng pag-atake sa isang blockchain network tulad ng sa Bitcoin, kung saan ang isang grupo o entity, halimbawa, isang mining pool, ay nakokontrol ang higit sa 50% ng kabuuang hashing power, no, ng network. Ang hashing power ay ang kakayahan ng mga computer na maproseso at mag-verify ng transaction sa blockchain. Kapag may control ang isang grupo sa higit sa kalahati ng power na ito, maaari nilang manipulahin ang sistema sa ilang paraan, no. Ano ang maaari sa isang 51%? Ano ang mangyayari? Sorry mga idol Pagpigil ng transaksyon, so kaya nilang gawin yan. Maaari nilang iwasan ang pagkumpirma ng mga bagong transaksyon na maaaring magdulot ng pagkaantala o problema sa paggamit ng cryptocurrency. O yan Double spending, maaari nilang gamitin ng parehong Bitcoin ng 2 beses sa pamamagitan ng pagbabago ng blockchain record na labag sa layunin ng cryptocurrency na maging ligtas. Nako, magdo-double spending sila mga idol. 'Di ba? So magagamit nila ng 2 beses, no? Bad 'yun mga idol. Pagbago ng blockchain, maaari nilang baguhin o i-reject ang mga nakaraang transaksyon habang kontrolado nila ang network. Bakit mahirap itong mangyari? Ang isang 51% attack ay napakamahal at mahirap gawin, lalo na sa malaking network tulad ng Bitcoin. Kailangan ng malaking halaga ng kagamitan sa pagmimina o mining hardware at elektrisidad sa mas maliit na cryptocurrency. Mas madali itong maisagawa tulad ng nangyari sa Bitcoin Gold noong nakaraan. Kaya naman, ang malalaking network tulad ng Bitcoin ay tinuturing na ligtas dahil ang gastos ng pag-atake ay mas malaki kaysa sa benepisyo. Ganun daw mga idol Pero in-explain niya lang yung 51% kasi mga idol So hindi siguro alam ni Grok na medyo na meron ng 51% na attack, no? Halimbawa sa tunay na buhay, basta yun na yun mga idol, no? Sa kasalukuyan, Agosto 2025, batay sa pinakabagong datos mula sa blockchain.com, walang mining pool ang makakontrol ng higit sa 30% ng Bitcoin hash rate. Halimbawa, Ant Pool ay 17%, via BTC ay 11%, kaya ang mga arlahaning tungkol 51% attack sa Bitcoin ngayon ay hindi pa ganap na totoo. Ayan at least nalaman natin, no? Dahil lang tapusin ko lang yung basa dito. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, kung may iba ka pang tanong, umuwi ka na sa inyo. Ayan, sabi niya. So, ito. Pero mga idol, sabi dito, 2 na kasi ngayon, 2 Bitcoin mining pools now control over 51%. So, 2 mining pool. So, hindi isang mining lang. 2 sila na naghati sa 51% network. Diba? 2 news yan Ito pa So, ulitin natin yung tanong sa kanya ngayon. The post claim to Bitcoin mining pools control 51% network hash rate, risking 51% attack, but currently data from blockchain August and pool 17 with no. So ayun pala mga idol So ibig sabihin yung news na to historically context suggesting the claim exaggerate centralization risk. So wala pa mga idol, no? Pero hindi ko alam Kasi ito si Jacob King, hindi naman to magpo-post ng ganito. So hindi natin sure to Pero kung totoo man to, alam na natin kung ano yung 51% attack, no? Delikado 'yun.
So kung hindi man totoo, goods yun mga idol. Pero kung totoo tong may 51% attack, delikado yung Bitcoin, no? Ayun yan mga lodi, no? So ayun, grabe yun, ang haba ng pinagbabasa ko ron, sumakit yung panga ko. Punta na tayo ngayon sa ibang news, no? Pero abangan natin to, update tayo dito sa 51% attack na to. Tingnan ko nga sa iba pa. Tama sa ito. Bobo kasi spelling. K pala eh. Check natin ha. So ayun pa rin si Polk's Chill, a single-handed repelled the public 51% attack by activating my non-state sponsored. Okay ba to? August 19. Screenshot of the people who deliberately spread false information about Monero, 51% attack. Sa Monero naman to. Dami namang 51% attack ngayon. So FUD. Ayan mga lodi. At least nalalaman natin. Sa Monero kasi may issue rin yan, yung 51% attack mga idol. Totoo ba ito? Nangyari sa Monero? Check na natin. Bumagsak ba? Dahil sa issue na yun. Uy, medyo bumagsak nga ito. 7 days. 1 month. Hindi naman dahil sa issue. Talagang medyo pa-downtrend na yung Monero. Mga idol, no? Grabe yung all-time high ng Monero, no? 2017. Magkano all-time high niya? 27,000. Tapos bumaba siya ng 2,000. No? 1.18. Grabe yun 2021 bull market, umabot siya ng 22,000. Tas bumaba ng 6 dito banda. Mga ganun. 5. Hindi naman ganun. Okay lang. So punta na tayo sa ibang news natin, no? Sui is now available to trade on Robinhood. So, nagkaroon siya ng update ngayon. Check natin yung Sui kung nagpump ba dahil sa news na yon. Mukhang hindi. Hindi eh. Medyo nag-drop pa nga siya ng konti, mga idol. 195 pa siya kanina. Pero, syempre, good news yan, no? Adoption yan eh. New asset now available, Sui, Robinhood. Ayan mga lodi, goods yan. Tapos, this is XRP daily liquidity. Grabe. So, ito mga idol ito, pag nagpunta tayo dito sa mga nasa $4.2, ang laki ng liquidity dito mga idol, kita nyo. 4.2. Ganun din sa 2.89. 2.8. Diba? Ang laki ng mga liquidity dito mga lods. Grabe. Paldo-paldo si market maker. So ito, CoinDesk X Ripple. Mga lodi, partnership na naman to. Ripple's news use case is a game changer. Instant payment plus settlement. Suppliers get paid in their currency, not pores. So ayan big corps with 300 plus global accounts simplified. Real saving, real speed, real impact. This is XRP effect in action, no? Ayan mga lodi. So CoinDesk X Ripple, no? So pag natin pakinggan yung sinabi ni boss, more on positive yan sa XRP. Ayun na, no? At syempre iba pang partnership ulit. Excited to announce our partnership with Doppler-Fi. Together we're bringing XRP staking and rewards to the decent wallet, combining hardware security with institutional grade infrastructure. From storage, analysis, action, rewards, all in one wallet. Yung decent wallet. Grabe. So, XRP under $3 is not real. It's a psyop to try and steal your coins. Price will be back at $3.60 before the end of the month. Do not sell your XRP to BlackRock. For 2.92, XRP is the greatest investment of all time digital oil to power the world. Grabe. Puro malulupit na news to
Eto mga idol, maganda rin tong sinabi dito ni Hester Fierce, no? Si Madam Sec, ano ba siya? Commissioner, sorry. Si Sec Commissioner Hester Fierce. Si Sec, ayan, sorry mga lods, hindi ko ma-post. When tokenize something is still a security if you're tokenizing a security. So parang sinabi niya rito mga idol, when you tokenize something, it's still a security if you're tokenize a security. Ano ba yan? Tama ba yung sinabi ko? Is not a security. Clearly, you can tokenize it as a tokenized ETF. Even if something is not a security and you package it in a way as a security, it's security sale out. Security guard yung security yung puro nabasa ko dito Pero parang sinasabi kasi dito mga Lodi, XRP kasi is not a security na, panalo na yan. So pag nag-tokenize sila, hindi na yung security. Pero pag ginamit mo is hindi security mga Lodi, kung ano yung ito-tokenize mo, magiging security din yun. Kung yung ginamit mo is security yung pinang-tokenize mo. Diba? Nagigets nyo ba mga idol? So ayun yun. The GOAT, HBAR XRP sweep, come on. Come on, no one else delivers like this. Ayan Confirm na raw mga idol. Basahin natin. XRP and HBAR will directly benefit from SWIFT Live Digital Asset Trails ongoing transaction to ISO 222 sa November yan mga loads, no? So, documented to. Pag si Smoke yung nag-news, laging dokumentado yan mga idol, no? Ayan. So, basahin na lang natin. Basahin nyo na lang to mga loads. Punta pa tayo sa isang news niya kasi niya Ito pa Si Smoke din to. It's official. The SWIFT ISO 222 November 25 release will include blockchain cash wallet feature for ISO 222 message for the first time. SWIFT is finally moving to upgrade its system to handle digital asset transaction. Nako, mukhang na to nag-i-start na sila. Blockchain digital asset release will include blockchain cash wallet, no? Feature for ISO 222 message blockchain wallet where digital currencies are maintained. Nako, ang lit naman nito, hindi natin mabasa may mga square. Ayan. So, hintayin na natin yan mga lods. Pero syempre, bullish to sa mga ISO compliance coins mga lodi. Alam nyo na yung mga yun, di ba? Isi-search nyo lang yun. Kung ano yung mga ISO 222 coins, token mga idol. I-search nyo lang. May kita nyo yung mga matitindi dyan. Ito ang pinaka-final news natin mga lodi. Ito dapat yung kapartner nito Yung sinabi ni Madam Hester Fierce Sana si Madam Hester Fierce. Ayan. So dapat ito yung magkasunod dyan. Dahil sa sinabi niya to, yung sa when you tokenize something, it's still a security. Still a security if you're tokenizing a security. No? So ayun nga yun. Basta yun security. Ito yun mga lodi. No? Top alleged security coins today by market cap. So kasi mga idol, sabi nga natin yung nakaraang binalita natin kay XRP, dahil nga tapos na yung kaso nila ng SEC mga lodi, lahat ng coins o token bukod sa XRP pwedeng kasuhan ng pagiging security. Si XRP na lang yung ligtas kasi tapos na siya. Napatunayan niya na hindi siya security. Mga idol, no? So lahat may chance na makasuhan. So ito yung top alleged SEC security coins today by market cap. Ano yun mga lodi? Ito yung mga yan. BNB, Solana, Cardano, Tron, Toncoins, Near Protocol, ICP, yung Internet Computer, Algorand, Atom, tsaka Filecoins, mga lodi. Ito yung top 10 sa market cap, mga lods, no? Pero hindi natin sinasabing kakasuhan na sila. No, pero ito sa tingin ko yung mga may chance makasuhan. Kunyari, sinumpong yun kasuhan natin to. Security. Ayan. Ito yung mga yan. So, makikita nyo, wala yung XRP dyan. Mga idol. Kasi, yun na yun Tapos na sila. Mga idol, no? So, ayun, grabe. So, ayun yung news natin ngayon, mga lods, no? Gravities from Global News. To 51% attack. Guluhan tayo dyan. Mga idol. No?
So mamaya ulit gabi, mag-news ulit tayo. Sana nagustuhan nyo yung news natin ngayon, na-enjoy nyo pa rin. Kahit na medyo may lang, ilang oras ba tayo? 30 minutes din pala. So sana na-enjoy nyo mga idol. Huwag nyo kalimutang i-like yung video. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung ating link dyan sa description mga lodi. Kung gagamit kayo ng cellphone para mag-register sa BitGet, gamitin nyo yung ating dyan, code, no? May kayo dyan, bonus, mga ganon, discount, no? Yung MRRF, ayun yung ating code dyan sa BitGet kung gusto nyo gamitin. So ayun lang, may VPN din tayo dyan na link. Meron din tayo dyan sa CryptoBelize kung gusto nyo magkaroon ng cold wallet, mga idol. Legit na link yung mga nandyan. So kita-kits tayo mamayang gabi mga idol. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. What's up mga idol?